Or good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is October. Oh patay, merong kasalubong na sasakyan. Aha. Hmm, grabe naman to. Ah, di ba may aalis kaya yung yung kariton? Kariton. Ayun, iaalisin na, alisin na. Sikip eh. Ay, opo. Pagkaalis niya sa kako, ano, sa kakabit. Ah. Thank you. Sikip dito. Ang sikip. Grabe. Yun nga at tayo ngayon ay papunta diyan sa may Bambang ni Pelas Street, Padil Pitugo Residences. Ha, diyan nga yan sa may Pitugo. Kaisa Tagig, Pitugo Tagig, at dadalhin po natin yan sa may Vista Verde Avenue, sa may Granada Street, Vista Verde, Executive Village, San Isidro, Cainta, Rizal. Okay po, so ayan, maraming salamat po. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Ayan, sobrang sikip. Ang sikip kalsada dito, grabe. Yan, hindi muna natin papatayin yan. Manatiling naka-play at tayo ay makinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan po. Ayan, so walang kasalubong. Buti na lang at wala tayo kasalubong dito. Nako po. Ayaw kong bumalik sa mga ganito. Kaso nga lang di natin kasi kontrolado yung ibabato sa atin kung saan tayo mapapunta kasi. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ano po, habang tayo ay paalis dito sa mga masisikip na kalsadang ito. Sapat naman po ba kung sakasakaling kakay-sakaling kung mababayad po natin ay hindi kasa dahil sa epekto nito si Bagyong Rabel sa Philippines. Use naman po natin, meron naman po silang stock ng hotel input items and if ever naman po, pwede naman po silang mag-request sa DTS na detailed office for any application. So, ngayon po, binapagin ko kanina, may mga init lang na kahit pa paano sa Philippines. Yes po sir, nasa more than 7,000 cases. Opo. Ito ay nasa iba't ibang mga evacuation na ngayon. Grabe yung pagkakita dito. Yan po rin pala, meron nasa. Grabe dito. Mga evacuees na route
tayo. Kalsada, may barangay hall yata to. Tapos yung mga nakapark sa kalsada, ang dami. Malakas yung magiging epekto dito sa Pinapayagan nila ang ganito. So wala tayo magagawa. Kasi namin, whether it's typhoon or high tropical depression po na level, ay talagang in-engage natin ang LGUs na makapag-prepare kasi yung ulan ay talagang grabe naging effect dito sa Kabikulan. Kaya nga ho, pagkatapos maliban dun sa epekto ng mga pag-ulan at Ay, bagyo, parang hindi yata kasya doon. Sobrang sikip yata. Mga material mula sa bulkan pa yun, pwedeng magpadaloy at maka-affect din sobrang sa sikip mga yata, komunidad po na nasa paligid ng bulkan pa yun sa pyramid. Yes po sir, kaya po sa Albay na nag-recommended lang. Diba, yung kanilang particular Opo. Sa ngayon po ba, marami pa rin po ba yung stranded po na mga kababayan po natin dyan? At meron po ba tayong bilang o impormasyon kung gaano maraming stranded po natin? Particular siguro yung mga papunta po ng Catanduanes at Kayuntin, yung mga kababayan po natin na patawid mula dyan sa may bahagi po ng Batlong papunta ng Allen. Dito po sa report na pinadala po sa amin ng PTG nasa 3,622 passengers, 1,072 rolling cargo, 6 land vessels, and 2 motorized bunkers po ang stranded all over Bicol. Sa mga ports ng po ito, sir. And ang pinakamarami pa rin po dito talaga sa talaga nangyari po dito sa Bicol Region. Diyan po sa Matlong Port na nasa 1,959 na passengers. Pero nung Friday po sa hapon, nagpalabas po sa nagpupulan sa LTO na magkaroon ng land travel suspension. Opo, lalo na yung mga magagaling dito sa Metro Manila, may biyahe dyan, naku, baka abutan sila ng mga malalabas ng mga pulan, babaha, maka-apekto po sa bahagi po ng Bicol Region, yung mga pauwi po natin, at yung mga patawid pa sa Gremil, hindi mo ba? Yes po sir, kasi kaya yan po yung ginagawa din po namin na sumusulat sa LTO. Pero whatever happens ba po, kasi talagang magkakaroon tayo ng stranded. Umihi ako. Natin, and also DSWD. Ako, sana kasya tayo dito. Stranded individuals din po sa mga ports. Parang masikip mo. At hindi naman po sila Sana kasya. delikado yung lugar na kinalalagyan nila, nakaalalay naman po yung mga LGUs po natin para i-secure muna po sila Sana sa mga kasya. center sa Greville, no? Hindi naman sila pababayaan din sa mga pantalan. Boss, kasya po dyan? Kakasya doon sa sakyan dyan? Sige, salamat po. Salamat. Malakas yung bagyo ay dinadala po nila sa mga safe evacuation center. Yung mga stranded. So, sa ngayon po, kahit pa paano Ayun, kasi kaya ako nagtanong kasi may dumaan nga na nakamotor. Nakita ko kasi itong may nakaharang ng mga motor at mga yung pala paliko pala, so kasyang-kasya nga maluwag. Siyempre, di tayo taga rito, di natin kapisado to. Aluwag pala. Luwag. Ay, salamat. Nakalabas na tayo. Pero we're expecting na baka ngayong gabi medyo mas lumakas yung mga maramdaman namin pagkunan. Sir Greville, patuloy po kami na makikipag-ugnayan at hihingi ng mga impormasyon sa inyo sakali po na lalo pag lalapit ang bagyong Ramil dyan po sa area ninyo at lalo pat isa ho ang Bicol Region sa unang-unang makakaranas po ng epekto ng bagyo. Maraming salamat po Sir Greville. Yes po sir, yan din po tayo. Si Ginoong Greville na sa tagapagsalita po ng Office of Civil Defense ng Region 5 ang ating kakapareha. Oras, 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, labanan ng fake news, dapat totoo. Inom ko ang gamot ha, nangihirapan akong mag-type. Inom ko ang gamot. Magpahinga. Inom ka ng gamot. Migraine na yan or yung isa. May mas malala pa pala sa migraine. Yun na yung na-experience ko, yung laging sumasakit na mawawala, tapos sasakit ulit, mawawala, sasakit na talagang mahihilo. Meron, may mas malala pa pala sa migraine yun. Baka yan na rin yun, siguro. Inuman mo na ng gamot. Talagang nakakasuka na para kang masusukan yan.
Ayun, kausap ko misis ko, ano, kasi parehas kami sumasakit-sakit ang ulo. Na minsan hindi na namin ginagamot kasi sa may ano. Kadalasan naman, tubig lang talaga ang inaano namin kasi syempre iniisip namin na talagang kulang ang tubig. Kaya sumasakit kasi ang ulo minsan at kadalasan kulang sa tubig, lalo na ako. Minsan talaga ay hindi ako makapalainom din. Bukod sa hindi naman nakakalimutan kundi dahil sa minsan ay ano talaga nang dahil yan sa dali lang at masikip daanan. Ganitong trabaho natin minsan hindi rin maganda yung masyadong inom ka ng inom at tabi ka ng tabi, hirap. Hirap pagka naabutan ka. Yun nga ang ano, problema sa ganitong hanap buhay din na kasi namin talaga napapalip. Lagi sumasakit ang pantog bago makaihi talaga. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may matatabihan ka eh. Kaya nga ako hindi lang sa gasolinahan ako ano, hindi. Kasi kung tutubukin mo laging gasolinahan, minsan nasa kabila yung ano, kaya walang gasolinahan sa area. Kaya kung saan yung matatabihan na pwede, yun na. Pwedeng tabihan, pwede na yun. Mas maganda talaga yung mga madamo, may puno, gano'n na yun, pwede yun. Kaysa sa ano, magantay ka ng may gasolina. At ano ha, hindi lahat ng gasolinahan may ihian, may banyo. Meron yung wala. At meron yung naniniin. Naalala ko, yun sa may bandang Balintawa. Ang laki ng singilya, 20. Ay, nako. Sinabihan ko nga, ihi lang ako, 20. Sinabihan ko nga, hindi na, sabi ko, ihi na lang ako sa kalsada, sabi ko. Na umihi doon. 20, dagdag ko na lang sa pambili ng pagkain ng pamilya ko, no? Para ka lang iihi lang. Iihi mo na lang sa tabi-tabi, pwede na yun. Para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Kanluran, Ilagang Kanluran o Ilagang Pamanluran o Northwest Ward, ang sentro po ng Ramil ay posibleng maglandfall sa may bahagi ng Catanduanes ngayong hapon o mamayang gabi at ngayon na rin sa may bahagi po ng Camarines Sur mamayang gabi o bukas ng umaga at ito ay bahagyang magtitibog o southward at ito ay magsisimula ng panibagong landfall sa bahagi bukas ng hapon o gabi. At pagkatapos sa forecast track po ng Rapil, ito ay patuloy na kikilos pa west-northwestward o Panturan, Ilagang ng Kanluran na bahagi ng landmass o coastal water po ng Bicol Region sa pagitan ng gabi o bukas ng umaga madaling araw. At ito ay nalaan sa may bahagi ng Tulilio Island bukas ng madaling araw at pagkatapos ay posibleng mag-landfall, final landfall sa bahagi po ng Aurora bukas ng gabi o hapon o bukas ng umaga o hapon. Ang posibilidad ng landfall sa may bahagi po ng Quezon o Southern Isabela ay o sa halip na Aurora ay hindi pa rin inaalis ng pag-asa. Sabi pa rin po sa forecast ng confidence mo. Matapos po ang pag-landfall sa may bahagi ng Aurora
ay pabaypayin ni Ramil ang mga kabundukang bahagi po ng Northern Luzon at pagkatapos ay lalabas sa may bahagi ng Pangasinan o La Union. Kaya patuloy po tayo magbantay dahil baka bukas yung maghapon ay magiging maulan. Iwanan muna natin yan, puntahan muna natin ang mga kasama natin sa labas. Grupo ng mga kabataan nagkilos protesta sa labas ng tanggapan ng kumpanyang iniugnay kay dating Congressman Saldico. Nakatutok sa balita na yan si Luisito Santos, LA. Sunod na ngayong hapon ay isang grupo ng mga kabataan dito sa labas ng tanggapan ng Sunwest Group Holdings Corporation sa Optica Center sa Pasig City. Dito nga sa kumpanyang iniugnay kay retired Hospital Representative Saldico. Ayon kay Patraca, General na Secretary General ng Trabaho, Kognitibo, Kabataan and Sport. Dahil ang pagkilos na ito na manawagan kay Kung na umuwi na sa bansa mula sa pagkakakulong sa abroad. Ito ay upang kaharapin ng mga investigasyon ng pagkakaan o sa pagkakasangkot kumalinto sa mga post flood control project at overpriced na laptop ng NetEd noong taong 2021. Nananawagan din ng grupo ng mga kabataan sa pag-uwi sa bansa nito upang ituro kung sino ba talaga ang mga nasa likod ng malawakang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Samantala, sa magalaman ng halos 10 minuto, dito nga ang ginagawang programa ng grupo ng mga kabataan na naging maayos naman sa pangkalahatan. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio, DZWB. Davao. Totoo. TKO, talakayan, komentaryo at opinyon. Kasama si Alan Gatus. Sige, dapat tayong maganda, no? Patuloy po tayo na bantayan natin kung sa bahagi po ng panahon na patuloy ko yung mga paganda. Maganda nga yung ginagawa ng Bicol Region. Miyerkules pa, lahat ay naglatag na sila ng mga paganda at ngayon pa lamang nasa pinagdigo na kanilang mga inililigas at binabantayan po rin natin nila yung mga kababayan natin na ngayon ay stranded sa ilang mga bantalan. May 3,000, 1,000 dyan sa may bahagi po ng Batlog sa Sorsogon. Ako, natatandaan po talagang kapag ganyan, maraming mga nagiging stranded, hindi lamang yung mga pasero, kundi pati yung mga pan-deliver ng mga goods na kailangan po para maitawid sa may bahagi na sana. May mahabol na report pa, punta natin si Sam Nielsen. Operasyon ng mga sasakyang pang-ipapawid ng isang air operator. Pansamantalang ipinatigil ng Kaap matapos bumagsak ang isa nitong eroplano sa Tarlac. Nakatutok nga sa balita na yan si Sam. Sam! Pansamantalang tinigil nga muna ng Civil Aviation Authority Sige. o Kaap ang operasyon ng mga sasakyang pang-ipapawid ng isang air operator kasunod sa pagbagsak ng isang aeroplano nito na pinamatay ng dalawang sakay nito sa Concepcion, Tarlac ngayong araw. Ayon sa Civil Aviation Authority sa kanilang operasyon. Ako ni Sam Nielsen ng Chimig Paradyo, DZWB, dapat ako. TKO, talakayan, komentaryo at opinyon. Kasama si Alan Gatus. Yung mga nagtitik sa atin, mga masugid po sa mga nakatutok sa inyong programa, Oh? para kayang komentaryo. Andyan yung control room ng Ay, ano. hindi, okay lang po. Baka pinatay ng ano. Nakapasok ko lang kaya po mainit. Mamaya lalamigin na ako. Sa ating programa, kayo na lamang itong si Nelson Malinaw na bumabati na magandang hapon mula. Pero nakabukas ba yan? Opo. Hindi na rin itong si Mar Anthony Santos na bumabato rin ng dami mga taga-Cavite na masugid po natin mga nakatutok ngayon na taga-Imus Cavite. Si Francisco Antonio Ramirez Garcia na taga-Talavera, Nueva Ecija. Si Alex Muhammad na bumabati ng magandang hapon at makibati raw yung kanyang kaibigan si Kuyang Dante na namamasada po siya gamit ang tricycle sa Pasay City at saka si Mark P. Papiona ng QC Manila Blind Tour. Si Jem Quito na taga-Nabotas, magandang hapon sa iyo, Jem. At hindi na rin ito, si Arvin na bumabati sa atin ng magandang si Asurin Jaren Adiel Vloggers. Bumabati rin ng magandang hapon. Ito, pabati raw sila. Sandali nawawala. Ito sila Brillia, Badria, Tulawe, Pasinta, Parukoy, Asurin. Sandali, nawawala. Ako mamaya na lang. Naglulukot itong ating binabasa. Si
Habiba Giyari. Basta magandang hapon. At si Violeta Montisalvo Soprano, magandang hapon po sa iyo. Bumabati ng magandang hapon. At kayo na rin pala, no, bago tayo baka magkalimutan, nagpapasalamat pa rin po tayo sa Malabon Ahon Media Award dahil sa ibinigay na pagkilala kay Yuting ko. Ang nakakatuwa at nakakataba lang po ng puso ay mga estudyante na nag-aaral sa mamamahayan o mga journalism students sa mga pumili sa atin. Kaya ako talagang Mundo Philippines. Hindi lang umano siya naging mabuting ama sa sariling pamilya, kundi pati na rin sa unang distrito ng Batangas kung saan naglingkod siya bilang kinatawan mula 1992 hanggang 2001. Naging bahagi din siya ng gabinete ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Executive Secretary at Defense Chief. Nagpaabot ng pakikiramay si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga naunila ni Ermita na malaking bahagi rin sa pagtaguyod ng peace process sa bansa na rinalaman ng National Liberation Front. Kinilala naman ng Department of National Defense ang ambag ni Ermita bilang dati nilang pinuno ng kagawaran at mga sundalo. Wala pang inilabas na detalye ang pamilya tungkol sa kanyang burol at libing. Entrepreneurs na ito, mahigit 36 years bago nila naranasan ang tagumpay. Pero Lomo Oli and Lola welcome. Talagang nakilala kayo sa gusto. Dahil sa aking laro, dahil sa platform, alam sa mga nakapagheading sa lahat, kami ay pagkikita na, at po sila, baka may naman maganda dahil dati, ang isarat ko, dati pati, pagkabila dito sa boxing, sa balik, sa kagian, ganyan lang po dati. Ano ba yung nakapasok sa negosyo? Ay, yan po, dahil po kami, dahil sa tawa na, magkaroon kami ng anak, sa pangalay, yung po, sa isip namin, kailan tayo ay magkaroon ng extra income, na umuman sa una, nagdadala kami ng sinelan, at kami umaatap sa mga gawa, sa pilahan. Pero nakita ko po yung pagawa doon, sa yung sarili ko, sa table, ay yun. Okay, pasensya ba to? Oo, sa ulo. Oo, nung nakabata. Ilan na ang trabahador nyo? Okay. Ang maganda kasi niya, nakakatulong pa kayo sa mga kababayan natin na nangailangan. Pagkapagbigay ng trabaho, Abangan na ang buong kwento sa May Puhunan. Kaya mo, Linggo, alas 4 ng hapon. Susunod, dating House Speaker Martin Romualdez, kiniling na ipagpaliban ang kanyang ICI hearing dahil sa isang medical procedure. At bahagi ng bundok bumuo sa Villa Balete sa kasagsagaan ng mga pagulan dala ng bagyong Ramid. Sa pagbabalik na, hindi Pagol Weekend. Magbabalik ang TV Patrol sa CNN. Ang programa ito ay sa inyo ng Plemex Forte European Cap. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta na kasi Plemex. Yung napaswan mo, sa upuan higa, may Plemex Forte Serum and bottles. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsules and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na hindi nagtutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenience na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsules. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Bibig sigurad, sinarap may Plemex Forte. Symptoms persist. Consult your doctor. Tanggal ang tema, hindi lang po. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi,
Ang Flemex Forte Liquid D capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23rd to 26th at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at the first with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ganado ang Sabado, lalo na kung sisimulan sa mga balita at kwentong mula sa mga rehiyon, hatid ng Yan Tayo. Kasama sila Noel Alamar at Ellis Dato. Sabado, alas 4 ng madaling araw. Eksklusibong ulat at pahayag mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at mga usapin ng bayan. Malalaman mo kung anong ganap. Kasama sila Christian Diosores at Victoria Tulan. Sabado, alas 6 ng umaga. Walang balitang palalampasin sa Radyo Patrol Balita Weekend. Alas 7. Lahat ng nangyayari, alam mo, ora mismo. Sa Balita Alundero Mano, kasama si Robert Mano. Sabado, alas 7:15 ng umaga. Ang magpapalusog at magpapasigla ng ating umaga, pinagsigla. Kasama sina Doc Ed Herbosa, Doc Albert Domingo, at Nina Marasigan. Sabado, alas 8 ng umaga. Susundan pa ang programang hatid ay balita, serbisyo at aksyon para sa manggagawang Pilipino. Aksyon Gole! Sa DZMM, kasama sila Mutyanan Masa, Doris Licornia, at ating Lane Serrano. Sabado, alas 9 ng umaga. Mga kwento ng tagumpay at mga usaping pamilya. Hatid ni Tita Willie Cordero sa Win Today. Sabado, alas 10 ng umaga. Pag-asa at ginhawa naman ang hatid ng Servisyong DSWD for everyone. Kasama sina Alvin El Chico at Jen Guevara. Sabado, alas 11 ng umaga. Ano mang panahon at sitwasyon, lahat tayo liligtas at dapat. Ligtas dapat sa tulong at payo ni Ariel Rojas. Sabado, alas 12 ng tanghali. Times more ang saya ng talakayan. Balitaan ang kwentuhan sa Waso. Kasama sila Michael Pahatin, Professor Ricardo David, Alan Herman at Secretary Ronald Siamas. Sabado, alauna 1:30 ng hapon. Pwedeng-pwede mong ibahagi ang nararamdaman. Just face-to-face. Kasama si Teacher Nina Zamora. Sabado, alas 3 ng hapon. Alamin ang proseso ng pagkuha ng iba't ibang serbisyo sa Pasado Servisyo. Kasama si Michael Delizo. Sabado, alas 4 ng hapon. May init na balita ang hatid ng TV Patrol Weekend. Sabado, alas 5:15. Liyasabi ng mga isyu kasama ang profesor ng bayan, si Rosales sa Story Outlook. Sabado, alas 6:15 ng gabi. Tumutok sa usapang ramdam ka, feel na, kasama si Stargazer. Sabado, alas 8 ng gabi. Mga trending noon, balikan natin ngayon. Dalhin ang nostalgia sa K-Pop playlist. Kasama si Eric Gala. Sabado, alas 10 ng gabi. Kapaki-pakinabang ng usapang ukol sa reproductive health. Tutukan sa Private Talks. Kasama sina Doc Dudu Marquez at Ivy Estareja. Sabado, alas 12 ng hating gabi. Basta't magkasama tayo, ganado ang araw mo sa DZMM. DZMM, numero 1 sa aksyon. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Tuguan at may mga bali. Napalian ang isang lalaki matapos mahulog mula sa ikalimang palapag ng pinipiturahang gusali sa barangay Orosay, Legazpi City, Sabado ng umaga. Unang nakarinig ng pagputok si
Public Safety Office o IT Chief Octavio Rivero habang nag-iinspeksyon sa lugar. Nadatnan naman niya ang nahulog na lalaking nakatapat. May kulupot na kable ng internet sa paa at nangingisay. Agad dinala ng mga rescuer ang biktima sa ospital. Wala rin kuryente sa lugar matapos sumabog ang transformer sa poste nang maputol ang mga kable nito dulot ng insidente. Ayon kay Rivero, sinitanan niya ang mga trabahador sa construction site bago ang insidente dahil wala naman silang sinusunod na safety measures. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng UV Express na nang araro ng mga motorsiklo at kotse sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City nitong Biyernes. Ipinagutos na ng Department of Transportation ang habang buhay na kanselasyon sa lisensya ng suspect. Nagpapatrol, Leslie Cruza. Wasak ang bumper at sabog ang isang gulong ng UV Express na umararo sa nagitang motorsiklo at isang kotse sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City Biyernes ng umaga. Kita sa video kung paano sinagasaan ng UV Express ang motorsiklo at driver na ito. Sa CCTV ng MMDC ay nakalagdag pang motorsiklo ang UV Express habang tuloy-tuloy sa pag-andar. Ayon sa Quezon City Traffic Enforcement Unit, 3 beses na nagpaikot-ikot sa Commonwealth Avenue ang nasunong sasakyan. Wala rin itong nakitang insidente ng road rage na posibleng mitsa ng trahedya. Hindi pa po natin na-establish yun kasi wala pa tayong evidence na meron talaga siyang nakaaway o nakaalis ng karapsada. Pero ang malinaw, nakahiti na rin siya. Marami po tayong witness na magpapatunay na yung truck ay objective lang ang pagkakulo siya. Isang 34 anyos na delivery rider na mula Quezon City ang nasawi sa insidente. Yung kapatid ko po kasi yung pinakauna niya pong pinanggat sa third set na po na ikot niya. Kaya po yung kapatid ko po yung nakalagkad. May gulong po yung buong katawan niya po. Tinanong po namin, bakit po ginawa yan? Wala pong sisisi. Ito naman ang nasugatan kabilang ang criminology student na si Ricardo Alian na papuntang paaralan para sa kanyang midterm exam. Hindi naman normal sa tao yung mamangga eh. Sa incident na pag nakabangga ka ng isa, ito ano. Intention niyang makabangga. Balita at nangihinig ang 54 anyos na driver ng UV Express na nakapilip ngayon sa QCPD Traffic Sector 5. Wala daw ang kasalanan, hindi ako ng palit sa harap sa palit ko. Hindi ko na po alam yung process. Nabigla lang din po kami sa nangyayari. Kasi nung umalis naman po siya, maayos naman po yung pag-alis niya sa bahay. Wala naman pong problema. Naano din po ako sa nangyari sa kanina. Pero hindi naman din po nagustuhan. Dagdag ng misis ng suspect, may gamot na iniinom ang suspect para sa kanyang alta presyon, hika at Bell's palsy. Para sa isang road safety advocate, hindi na dapat magmaneho ang isang motorista kung may iniintang karamdaman. Actually, si LTO, nag-i-skip po sila ng medical. So, sa renewal at the same time po sa mga kumukuha ng license, nasa tamang kondisyon ang nagdadrive. Dito po may pananagutan po ang operator kasi po dapat mandatory. Check din po nila ang behavior and then yung mental condition ng driver. Nagpa-conduct naman tayo ng drug test para malaman natin kung nakagamit na yung tao or hindi. Wala pa po tayong official result, pero for confirmation pa po sa ating forensic team. Maharap ang suspect sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, multiple damage to property at posible ring frustrated homicide. Samantala, iniutos ng Department of Transportation ang habang buhay na kanselasyon sa lisensya ng suspect. Sinuspindi na rin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng UV Express na sangkot sa insidente. Habang pinadalhan nito ng show cause order ang operator nito para magpaliwanag sa insidente. Jesse Cruza, PNCB News. Inaasahan ni Public Works Secretary Vince Dizon na maraming masisibak sa Department of Public Works and Highways habang patuloy na ipatutupad ang mga reforma sa gitna ng mga isinasagawang investigasyon sa maanomalyang flood control project.
Samantala, ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs kung bakit hindi pa rin nakakansela ang passport ni dating Representative Zaldico. Nagpapatrol, Joe Manahan. Isang buwan at kalahati mula nang maupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Secretary Vince Dizon na patuloy ang mga reforma sa kagawaran para matigil ang mga irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ang pinalakay ng Strategic Planning Meeting sa Clark, Pampanga ngayong araw na dinaluhan ng mga opisyal ng DPWH at sina dating Public Works Secretary Steve De Jesus at Rogelio Page Singson na miyembro rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. So we said, why don't we meet with your key people so that we can discuss where are the possible loopholes where anomalies can happen. So we said we'll brief them exactly from how the body is prepared, insertions, amendments, etc. So they have a better understanding of the whole process and how to possibly flood potential areas for anomalies. Pero tingin ni Dizon, marami ang masisibak sa DPWH habang patuloy ang investigasyon ng ICI at ibang ahensya ng gobyerno. At the rate we're going, yung mga kasong pinafile natin at yung mga nadidiscover natin, talagang maraming mawawala. No? From top to bottom. No? So, kailangan maghanap tayo ng paraan para mapalitan yung mga mawawala ng mga matitino, masisipag, maayos. Matatandaang noong nakaraang buwan, naglabas ng show cause order ang DPWH sa ilang opisyal nito kaugnay na umano'y mga substandard flood control project, evidence tampering at marangyang lifestyle na hindi angkop sa kanilang natatanggap na sahod. Naniniwala si Dizon na kailangang magsimula sa loob ang mga reformang ipatutupad ng DPWH. At yun nga, yung mga programa na ginawa nila nung panahon nila, kailangan ituloy yun. Pero of course, we need to also seek out external help. Like yung suggestion ni Sec Babes about getting external advisors, no, sa mga engineering companies na respetado sa buong bansa. Ilan sa mga programang bubuhayin ang Cadet Engineering Program at Young Engineers Recruitment Program. Sinimulan ang Cadet Engineering Program sa DPWH noong 2013. Layo nitong iangat ang antas ng profesionalismo sa mga Pilipinong engineers sa pamamagitan ng iba-ibang training at public service workshops. Pwede ring tumaas ang ranggo ng mga cadet engineer depende sa kanilang performance at kakayahan. Kailangan na rin natin i-develop yung quality ng tao sa DPWH. Those who feel they can qualify, apply, and then go through a promotional test. No? Na kaya mo, trabaho na yan, etc. etc. Hindi naman just because in-endorse ka ni ganito, automatic. That will never happen. It has to go through a process. Paraan din anya ito para pataasin ang moral sa DPWH at mawala na ang pansino system. Samantala, hiniling ni dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI na ipagpaliban muna ang hearing na nakaschedule sana sa October 22. Sa advisory ng ICI, sasailalim sa medical procedure ang mambabatas. Ipapaalam naman ng komisyon kung kailan ang susunod na pagdinig kay Romualdez. Sinagot naman ngayon ng Department of Foreign Affairs ang alegasyon ni Navota City Representative Toby Tiaco na nag-aabogado umano ang kagawaran para kay dating Ako Bicol Representative Zaldico dahil hindi pa nito kinakansela ang kanyang passport. Sa pahayag ng PFA, nakasaad sa batas na maaari lamang makansela ang pasaporte ng isang Filipino citizen kapag pineke ito, inapper o mali ang pagkaka-issue at iniutos ng korte matapos makatulad sa krimen o kaya'y naging bugante. Iginiit ng DFA na kailangang pairali ng batas at due process at hindi nakabatay sa mga alegasyon pa lamang. Job Manahan, ABS-CBN. Sa biglang ng mga lindol, bagyo at iba pang sakunang tumama sa bansa.
bansa, ano ba ang proteksyon ng mga manggagawang naiipit sa peligro? Tulad na lang ng mga nagtatrabaho sa call center sa Cebu na pinilit umanong bumalik sa trabaho dahil natatapos pa lang ng magnitude 7.4 na lindol na yumanik sa probinsya nito lang Setyembre. Yan ang inalam natin sa Alamin ang Batas. Hindi biro ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu nitong September 30. At mas lalong hindi biro ang papalitin agad sa trabaho ang mga empleyado ng isang business process outsourcing o BPO company na nag-evacuate at lumabas ng gusali na umito sa pagsampa ng reklamo ng BPO Industry Employees Network sa Department of Labor and Employment. Agad inutos ng DOLE na ihinto ang trabaho sa BPO firm dahil sa kakulangan ng Disaster Preparedness Plan ng kumpanya. Alinsunod ito sa nakasaad sa Republic Act No. 11058 o ang Occupational Safety and Health Standards Act. Paliwanag ni University of the Philippines College of Law lecturer Attorney Arnie De Vera, bago pa man tumama ang lindol o anumang kalamidad o sakuna, dapat napaghandaan na ito ng employer o ng kumpanya. Wala pa man dapat ang isang emergency dahil ng lindol. Dapat may plano na dapat ang employer dyan. May program na siya. Kasama yan sa obligasyon ng employer. Nakasaad din sa batas, responsibilidad ng safety officer ng kumpanya na magdeklara ng work stoppage order kung kinakailangan. Mahalaga rin kasi na kung magkamali man yung desisyon, yun naman, dapat magkamali ka na ligtas yung tao kasi magkamali ka na lalo mo siyang nilagay sa peligro. You always err on the side of caution. Sinasabi rin ng batas na may karapatan ang isang manggagawa na tumangging magtrabaho kung hindi ligtas ang kanyang kondisyon. Kung sa tingin ng manggagawa ay delikado na talaga ang sitwasyon at may lalabag ng batas, ano ang dapat gawin? Ayon kay Federation of Free Workers President Sonny Matula, hindi dapat matakot magsumbong ang manggagawa sa DOLE kung pinapaliwala na ng kumpanya ang kanilang kaligtasan. Sa labor code, may visitorial at enforcement power ang DOLE sa isang kumpanya anumang oras ito kailanganin. Gayon din, ipahinto ang trabaho o suspendihin ang operasyon kung peligroso na sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ang kondisyon sa kumpanya. Kasi kinakailangan sa tawanan o search warrant. Basta magawaan, gabi man o araw, basta may ginagawa roon ay may kapangyarihan ng Department of Labor na mag-conduct ng kanyang tinatawag niyan ay visitorial at enforcement power. Maaari din tuluyang kasuhan ng manggagawa ng unfair labor practice ang kumpanya. At nasa batas din na ipinagbabawal ang retaliatory measures o pagwelta ng kumpanya tulad ng pagtanggal sa manggagawang nagsampa ng reklamo. Hindi siya ibibisipina kung sa tingin niya ay ito ay may danger sa kanyang buhay o sa kanyang kalusugan. Kaya walang retaliatory act kung magsumbong siya. Naniniwala si Matula at De Vera na sa huli, hindi lang naman ang empleyado ang pinoprotektahan ng batas tuwing may kalamidad o sakuna, kundi pati na rin ang mga kumpanya. Alam naman nila yan na ang buhay naman ng lahat ng negosyo ay kanilang mga manggagawa. Kaya kung kanilang pangalagaan ang buhay at saka yung health ng kanilang mga manggagawa, sigurado naman mag-re-redound yan sa benefit ng mga business din. If we take care of our workers, the workers will take care of the enterprises. Sa dami ng problema ng mga manggagawa tulad ng hindi sapat na sahod at kakulangan ng benepisyo, huwag na sanang tumagdag pa ang problema tungkol sa kaligtasan nila tuwing may sakuna o kalamidad. Ang mahalagang dapat tandaan ng mga kumpanya. Ayon kina Matula at De Vera, walang mas higit pa sa buhay ng mga manggagawa. Kaya kapamilya, ugaliing alamin ang batas. Susunod, mga sasakyan stranded nang gumuho ang bahagi ng bundok sa Vilyapan, Leyte. Sa pagbabalik na at Olympic gold medalist Heidelin Diaz Narano sasabak na sa pagtuturo sa UP. Sa pagbabalik
na TV Patrol Weekend. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ubo ng anak, nakapabahala, makaplema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambatubo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa lagundi. Pinutunaw at pinalalaman sa problema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Raciambao po, nag-reflex for Blemex. Batang lagundi, Blemex! Agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Blemex! Grabe, kunti na lang. Muntik na akong mahuli. Ganito na lang ba ang buhay? Tatakbo, magtatago, matatakot. Nay? Tama na yan. Tama na. Alam mo, anak, hindi madali ang pagbabago. Pero kung handa kang magsimula, mas magandang buhay ang naghihintay sa'yo. Madaling talikuran ang maling nakasanayan. Pero ang tunay na tapang ay hindi sa pagnanakaw, kundi sa pagpili ng tamang daan. Panginoon, sa ngalan mo ng napakaraming mga kababayan naming pinadapa at sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha. Sa ngalan ng mga buhay na nawala at libo-libong nasaktan at nawala ng tahanan, tulad ng napakalakas na lindol ang aming daigdig na panalangin at pagsusumamo, ay yakapin mo po sila. Tulungan at gabayan ang aming mga namumuno na gawin ang tama sa lalong madaling panahon upang maisalba pa ang mga biktima at maipagamot ang mga nasaktan. Yakapin mo po kami sa oras ng aming pangangailangan. Ito ang aming hiling at panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol upang may naramdamang pagyanig. Huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng mamunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag pupunta na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bigat ang pader at bahay, huwag munang bilhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Minu-minutong makatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita ang paglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Tara na! Sasanda sa DZMM! Makipagkwentuhan at kulitan sa aming anchors na sasakay sa iba't ibang jeep sa Metro at Mega Manila. Sagot na namin ang pamasahe mo. Makakatanggap ka pa ng regalo mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa DZMM. May tutukod, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. DZ Patrol sa DZMM at DZMM
Teleradyo. Ramdam na ang epekto ng bagyong Ramil sa iba-ibang lugar sa bansa. Sa biliran, rumagasa ang baha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Gumuho naman ang lupa sa mga kalsada sa Villaban, Leyte. Nagpapatrol, Ranulfo Dukdukan. Nagpistulang ilog ang bahagi ng barangay Sampao, Almeria, Biliran dahil sa rumaragasang baha galing sa bundok. Malakas ang buhos ng ulan na nagpabaha sa mga kalsada. Ikinabahala naman ng ilang residente sa barangay Bulalakaw, Kawayang, Biliran ang rumaragasang baha sa likod ng kanilang mga bahay. Nangamba ang mga residente, lalo't di pa sila nakaka-recover sa pananalasa ng bagyong Upong. Gumuho naman ang gilid ng bundok sa bahagi ng Villaba Palungkon Road sa barangay Abihaw, Villaban, Leyte. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang bahagi ng kalsada dahil sa makapal na lupa at puno ng kahoy na tumabon sa kalsada. Sa Catalogan City, malaki na ang mga alon na humahampas sa pantalan dala ng bagyong Ramil. Hindi na pinapayagan ng Philippine Coast Guard na makapaglayag ang mga maliliit na bangka. Inilagay naman sa mataas na lugar at itinali ng mga mangingisda sa Suluan Island, Iwan Eastern Samar ang kanilang mga bangka. Ramdam din ang bagyong Ramil sa bayan ng Katarman, Northern Samar. Makikitang pabukso-bukso ang ulan na may kasamang hangin. Sa Matnog, Sorsogon, mahaba na ang pila ng mga stranded na mga sasakyan sa National Highway papasok sa Matnog Port. Namigay naman ng makakain ang DSWD sa mga stranded na pasahero. Ramdam na rin sa Cebu ang epekto ng bagyong Ramil. Nagdulot ng matinding pagbaha sa bahagi ng San Fernando, Southern Cebu ang matinding pagulan ngayong Sabado. Halos malubog naman sa baha ang 19 na barangay sa bayan General Escape, Pindaton, Maguindanao del Sur. Matapos na bumuhos ang malakas na ulan simulang Biyernes ng hapon hanggang gabi. Sa taas ng baha, sumasakay na lamang sa bangka ang ilang residente. Dahil dito, aabot na sa 300 pamilya na ang nasa evacuation centers at posibleng madagdagan pa. Nasa temporary tent ang ilang apektado ng pagbaha. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News. Alamin po natin ang update sa bagyong Ramil mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nag-landfall na ba ang bagyo at saan pa ito makakaapekto? Ito yan, nag-landfall na ang tropical storm Ramil na may international name na Feng Shen po yan sa bayan ng Gubat, Sorsogon, lagpas alas 4 ng hapon ngayong Sabado. Taglay pa ng bagyo ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at yung pagbugsong umaabot naman ng hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ang bagyo ng mabagal pakanugat. Kita natin, no, halos buong Southern Luzon at Visayas ay pinapaulanan na makapal na ulap ng bagyo. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa southeastern parts ng Isabela, ngayon din sa may southern parts ng Quirino at Nueva Vizcaya, northern at central parts ng Aurora, Mulino Island, Camarines Norte, northern at eastern parts ng Camarines Sur, ngayon din po dyan sa bahagi ng Batanes at Catanduanes, maging sa eastern parts po ng Albay, northeastern Sorsogon at northern parts ng northern Samar. Ito naman po yung mga lugar kung saan nakataas ng signal number 1 dyan sa Cagayan, kasamang Babuyan Island, nalalaging bahagi ng mga probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, gayon din sa Kalinga, sa Mountain Province, dyan sa Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, maging sa Pangasinan, nalalaging bahagi ng Aurora, sa buong Nueva Ecija, silang bahagi ng mga probinsya ng Bulacan, Tarlac at Pampanga, northern at eastern parts ng Quezon, nalalaging bahagi ng Camarines Sur at ng Albay pati ng Sorsogon, Burias at Icao Island sa Masbate, nalalaging bahagi ng northern Samar, ilagang bahagi ng eastern Samar, ilagang bahagi ng Samar Province. Ngayon po, Sabado ng gabi hanggang bukas ng madaling araw, tarawin po ng bagyo ang kalupaan at dagat na sakop ng Bicol Region. Posibleng dumaan po ng malapit ang bagyo sa may Bonillo Island madaling araw ng linggo, saka muli itong magla-landfall dyan sa may Southern Aurora linggo ng
ng umaga. Tatawin po ng bagyo itong Central Northern Zone area palabas ng West Philippines. Sinadya na po yan linggo ng gabi at makalalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility Lunes ng umaga. Marami pa po pwedeng maging pagbabago sa forecast track. Pwede kumilos pa yan pababa, mas malapit sa atin sa Metro Manila o mas tumaas pa. Pero sa kasalukuyan sa pag-asa, nakamalapit ang bagyo sa Metro Manila sa pagitan po ng linggo ng umaga at linggo ng hapon. Sa rin po forecast ng The Weather Company, mabababad po sa malalakas na pag-ulan ngayong Sabado ng gabi hanggang linggo ng madaling araw itong Kabikulan, gayon din ang Marinduque at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Umaga naman ng linggo hanggang tanghali, mas matinding ulan ang aasahan dyan sa Pulido Islands, maging sa may Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Cordillera at simugang bahagi ng Isabela. Sa hapon, meron pong matinding ulang aasahan din sa may Nueva Ecija, sa may Tarlac, Pangasinan, Bulacan, Rizal at Northern Quezon. At hanggang pagsapit ng gabi, bubusa po ang grabing ulan sa Northern Luzon. Mga kapamilya, inaasahan po ang malawakan at siligosong mga pagbaha at landslide sa dami ng mga pagulang ito. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local official. Sa Palawan naman, salat-salat na ulan ang aasahan dyan sa probinsya, lalong bandang hapon, buong araw po yan bukas. Sa Visayas, mabababad pa sa matinding ulan ng bagyo ngayong Sabado ng gabi ang Northern Panay at ulanin din po ang Northern Negros at itong Eastern Visayas. Pero pang kalat-salat sa mga pagulan sa ilang bahagi ng Kabisayan madaling araw ng linggo, pero mawawala yan sa umaga at tanghali at hapon pa muli magkakaroon ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Panay, Northern Cebu at ng Eastern Visayas at sa gabi, meron ding ulan dito sa may katimugang bahagi ng Negros. Hindi naman apektado ng bagyo ang Mindanao kaya aaraw po sa maraming lugar sa umaga at tanghali ng linggo. Hapon pa at pagsapit ng gabi ng kalat-salat sa mga pagulan dahil sa thunderstorm sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Maguindanao provinces at maging sa Davao at Caraga. Ngayon naman po sa Metro Manila, bukas linggo po, maulang at nagkalat-salat na ulan sa umaga. Tanghali inasa magsisimula yung pagpapaulan ng bagyo sa siragang bahagi ng NCR. Tuloy-tuloy na po yung malalakas sa mga pag-ulan. Meron sa hapon, meron pagkalubog ng araw at kahit pagsapit po ng gabi, malakas ang ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kaya maging alerto po at handa rin sa inaasahang mga pagbaha. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po, si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. Suportado ng Alliance of Concerned Teachers sa panawagang pag-between sa pwesto si GSIS President and General Manager Vic Veloso. Una nang hinihingi ng GSIS trustees ang resignation ni Veloso kasunod ng naiulat na 8.8 billion pesos na lugi ng ahensya. Inwestiyon din ang pagpasok ni Veloso sa kontrobersyal na 1.45 billion peso investment sa ilang kumpanyang may kinalaman umano sa sugal. Pero para kay Veloso, hindi siya magre-resign dahil bilang presidential appointee, naglilingkod siya hanggat may tiwala sa kanya ang Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni ACT Chairperson Ruby Bernardo na ang patuloy na pananatili ni Veloso sa pwesto ay insulto sa lahat ng kawani ng gobyerno, kabilang na ang mga guro na ang benepisyo sa kanilang pagre-retiro ay nakasalalay sa maayos na pamamalakad sa pondo ng GSIS. Naniniwala rin si Bernardo na hindi ito simpleng lugi, kundi pagnanakaw sa pag-asa, sakripisyo at karapat-dapat na benepisyo ng mga guro. Hindi nalalahok sa SEA Games ngayong taon si Olympic double medalist at champion gymnast Carlos Yulo. Excited namang magsimula si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa bagong kabanata ng kanyang buhay bilang guro. Ang iba pang sports balita sa pagpapatol, si Paige Javier. Hindi na sasabak sa Southeast Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo dahil sa mga limitasyong isinakaw ng host Thailand. Kinumpirma ito ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carion. Suportado ni Carion ang desisyon ni Yulo. Nasa Jakarta, Indonesia si Yulo kasama ang ibang miyembro ng Philippine National Team para sa Artistic Gymnastics World Championship na magsisimula sa October 19. We're hoping that Carlos wins the gold medal, But he's only gonna do 2 apparatus. Mula sa pagiging coach ng mga batang Pinoy weightlifter, sasabak naman sa pagtuturo sa classroom si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Narapo.
Heidelin na magiging lecturer siya sa University of the Philippines College of Human Kinetics. Sabi pa ng unang Pinoy Olympic gold medalist, excited siyang magturo at ibahagi ang kanyang kaalaman, pati na rin makilala ang kanyang future students. Nagpasalamat din ang Pinay weightlifter sa UP sa pagsalubong sa kanya at sa pagbigay ng pagkakataon. Nakatakdang magsimula si Heidelin sa pagtuturo sa January 2026. Samantala, nagbigay karangalan sa bansa ang Pinoy racer na si Alfonso Nasigan matapos manalo ng 2 race sa 2025 Asia Talent Cup sa Indonesia. Naipanalo ng 16-year-old ang unang race noong October 4 at muling nasungkit ang ginto sa sumunod na karera kinabukasan. The feeling is so surreal, and I'm very happy to finally get this to win. Finally, all my hard work has paid off. Muling sasabak sa karera si Alfonso sa huling round ng Asia Talent Cup sa October 25 to 26 sa Malaysia. I just try to go into each day and try to give my best every day. Patuloy naman ang pagdating ng mga blessing kay two-time World Pool Champion Carlo Biado. Matapos masungkit ang 2025 World 9-Ball Championship, iluluklok si Biado sa Billiard Congress of America Hall of Fame. Sobrang saya kasi hindi ko na-expect na masasama ako sa Hall of Fame. Become a Hall of Fame ano na yun, para sa akin blessings yun. Kasi ang hirap kunin nun nung ganung recognition, no? Si Biado ang pang-anim na Pinoy pool player na napasama sa Hall of Fame, kabilang nina Efren Bata Reyes, Francisco Django Bustamante, Jose Barica, Alex Pagulayan at Dennis Orfolio. Nasa bansa ngayon si Biado at miyembro ng Team Asia na defending champion sa Reyes Cup. Kate Javier, ABS-CBN News. Pagdiriwang ng bato sa iba-ibang bansa, malilipod na sa isang parke sa Boda Oriental, Mindoro sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang visual, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madilim ng puno at sirain ang mga palay na malapit ng ani. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang struktura, poste ng kuryente at masikinang street sign at pwede rin makasira sa mga palay at paligid. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light material. Kaya rin itong katumbahin ang matliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago umambalot ang hangin na kayang sumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge winds ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol Trenta at DZMM Teleradyo para sa latest update ng sitwasyon sa inyong lugar. Kapag alas 2 na, oras na ng pagtulong ang kaagapay ng bawat pamilya. Kung kapos kayo sa budget at hindi makapagpakonsulta, nandito po si Doc Dennis. Aksyon ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig po ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo. Hanap ng
ay kwentuhan all night. Yung makikinig ka, tatawa, buhat, at tumawa. Karanan ng Kwento Night. Kwento Night. Kwento Night. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DCMM Radio Patrol sa Iskita at DCMM Teleradyo. Dito, walang kwentong mananatiling diskreto. Mag-ingat ka lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Cover and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pupunta sa ospital pag umupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Vibe checking tayo every Sunday afternoon. Mga bigating ini-issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumidip live, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. With due respect. Starring Steve Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard A. Darian. With due respect. Bumabanat, bumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing linggo, 1:30 ng hapon, dito lamang sa Solid. Sa DCMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DCMM Radio Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DCMM. Nagniningning na ang bayan ng Pola sa Oriental Mindoro sa pagbubukas ng kanilang Christmas Around the World Village. Sa Quezon Province naman, ipinagmamalaki ng mga estudyante ang kanilang mga likhang parol na recycled mula sa lumang maong at mga compact disc. Nagpapatrol, Dennis Dato. Kasabay ng mga fireworks ang pagliwanag ng bayan ng Pola sa Oriental Mindoro na namumutiktik sa iba-ibang dekorasyong pamasko. Tema ng pagdiriwang ang Christmas Around the World, kaya di nagpahuli sa palamuti ang mga bahay ay Paskong Finland, United Kingdom, Amerika, Germany, Hong Kong at Israel. Andyan din ang mga tower flights at hindi rin mawawala ang Tunnel of Light. Ganda ang mga namamasyal gabi-gabi at napakawaw ang mga balikbayan. Wow, wala akong masasabi. Perfect. Tama-tama naman sa pag-uwi ko ngayon. Na lagpas niya ako na talagang isang iba at napakalaki ng pagbabago ng Pola. Sa tatlong taon ng Pola nito, ang saya. Ang dami ko punta. Paraan ito ng pagpapataya ng ibalang pamalaan sa mga taga-Pola na noong nakaraang buwan lamang ay nagbalot ng lungkot dahil sa pananalasa ng bagyong Opo. Sa buong Oriental Mindoro, inikayat po natin na tingnan kung anong bago sa amin. Kasi dati, pag sinabi mong taga-Pola ka, ang tanong ng tao, saan yun? Pero this time, pag sinabi mong taga-Pola ako, lahat sila, Pola, maganda sa Pola. From France to Star naman ang tema ng mga parol ng likha ng mga estudyante sa Marshall D. Villanueva National High School sa San Francisco, Quezon. Sa video ni Bayan Patroller at teacher na si Art Escovidal, makikita ang nakasabi ng mga parol na mula sa mga ginupit-gupit na lumang maong at compact disc. May parol din na binuo gamit ang manipis na kable at alambre at puting plastic garbage bag. Ginawa rin palamuti ang mga pampalot ng sinserya at tray ng itlog. Ilan lamang ito sa mga parol na nanalo sa SciMat 2025 Grand to Star Recycle Parol Challenge ng nasabing eskwelahan. Nakasabit ang mga parol sa mga corridor na eskwelahan,
bilang paalala na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi patay sa material na bagay, kundi sa pagmamahalan at pagkakaisa. Dennis Dato, ABS-CBN News. Merry Christmas na yun, ha? Oo nga, pero bago yan, maulan po sa ilang bahagi ng bansa. At yun na nga, bagamat hindi siya super typhoon, sana naman hindi umabot sa ganun. Ang problema kasi, dinaanan na nung mga nakalipas na bagyo, yung Visayas, yung Masbate, yung Bicol region. So, kumbaga, pagka ganyan, saturated na yung lupa, madaling bumaha doon sa isang lugar. Ingat po. Mahirap po yun, kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya sana po ay ligtas ang lahat at mag-iingat po dito po kay Bagyong Rafi. Sunod po tayo sa mga anunsyo ng inyong local government para po sa inyong kaligtasan. At yan po ang mga balitang nakalap sa ating tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, Adrian Ayani. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, 68 days na lang. Pasko na. Susunod ako sa ABS-CBN News YouTube channel. Tao po! Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kasama yung nagkikipig kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 6:16 ng gabi. Mga puputok na nagigis. Mga balitang dapat abangan. Magaling na talakayan. Ating pakinggan. Tinig ng magkabilang panig. Ating iparirinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas ng Professor ng Bayan, Ricky Rosales sa Story Outlook. Story Outlook. Alas 6:17 ng gabi para po sa ating Story Outlook. Bagyong Ramil naglandfall na sa Gubat, Sorsogon. LGU naka-alerto na sa gubit ng bagyong ayuda. Nakahanda na. Caranduanes naghahanda na rin sa magdama ng Bagyong Ramil. Aftershock nararamdaman pa rin sa Surigao del Norte at Panay, Davao Oriental. International Criminal Court iniutos ang medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Piloto at pasahero na bumagsak na ultralight plane sa Concepcion Tarlac, patay. Dating Section Secretary Eduardo Ermita, pumanaw na. Sa mga detalye, naglandfall na ang tropical storm Ramil sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Naglay nito ang hangin na 65 km/h at pagpugsong umaabot ng 90 km/h habang mabagal na kumikilos pa kanluran sa Matala. Nakapaghanda na ang probinsya ng Sorsogon sa banta ng Bagyong Ramil. Sinabi ni Sorsogon PC RMO Head Engineer Raden Dimaano sa DZMM na nag-abiso na sa mga residente sa iba't ibang barangay at nakabantay rin sa ulat ng pag-asa, lalo naging bahagi na ng buhay nila ang preparasyon dahil madalas tamaan ng bagyo ang kanilang probinsya. Handa na rin anya maging
ang mga maging ayuda at evacuation center sakaling kailanganin ng mga residente. Naghahanda ng Catanduanes sa inaasang landfall ng Bagyong Ramil. Sinabi sa DCMM ni Roberto Monterola ng PDRMO Catanduanes na nagpulong na ang mga opisyal para talakayin ang paghahanda sa bagyo. Nakapwestraan niya ang mga ipamamahaling relief goods para sa mga maapektuhang residente. 6:90 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin ang nararamdamang aftershock sa Surigao del Norte matapos ang magnitude 6 na lindol kahapon. Sinabi sa DCMM ni Janice Reguillo, Provincial Information Officer ng Surigao del Norte, na may bahagyang pinsalang naitala sa lindol at suspindido pa rin ang klase. Samantala, diyanig naman ng magnitude 4.6 na lindol ang bahagi ng Maritamo Oriental kaninang bandang 1:30 ng hapon. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 14 na kilometro. Ayon sa PBOL, ito ay aftershock ng lindol na yumanig sa karagatang sabog ng Davao Oriental nitong Oktubre. Sa ibang balita naman, iniutos ng International Criminal Court o ICC na isailalim sa medical examination si dating Pangulong Duterte habang tinitig ang kaso crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa divisyon, tatlong eksperto mula sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric neurology ang itinatalaga para suriin ang kalusugan ni Duterte at alamin kung kaya pa nitong humarap sa pre-trial proceedings. Pinanatan din ang mga ekspertong idumili ang kanilang ulat bago ang October 31 tsaka bigyan ng pagkakataon ng lahat ng panig na magkomento sa resulta ng o hanggang November 5. Dito mag-U-turn. Patay ang piloto at pasahero ng isang yellow ultralight plane na bumagsak sa barangay Panaliksikan, Concepcion, Tarlac, Sabado ng umaga. Ayon sa mga nakakita, nagpaikot-ikot sa ipapawid ang aeroplano bago bumagsak sa gitna ng palayan. Naniniwala ang mga otoridad na ang ultralight plane ay mula sa flight school sa Magalang, Pampanga. Isinunod sa ospital ang mga biktima pero itinaglarang dead on arrival. Kapwa mga residente ng Pampanga mga biktima. Patuloy pa ang investigasyon sa nasabing insidente. Pumanaw na si dating Executive Secretary Eduardo Ermita sa edad na 90. Sa Facebook post, kinupirma ng kanyang anak na si Balayan, Batangas Mayor Lisa Ermita Abad ang pagpanaw ng kanyang ama kaninang alas 8 ng umaga. Si Ermita ay nagtapos sa Philippine Military Academy Class of 1957 at nagsilbing Deputy Military Chief mula 1986 hanggang 1988. Bago na italagap bilang Undersecretary ng Department of National Defense noong 1989. Taong 1992, nang pumasok sa politika bilang kinatawan ng 1st District ng Batangas. 2001 naman nagsilbing Defense Secretary at Presidential Advisor on the Peace Process. Bago, naging Executive Secretary mula 2004 hanggang 2010 sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. 6:22 ng gabi, ako po si Radyo Patrol Steve Raz at yan po ang ating story Outlook. Yan ang istoryang nakakabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ang ating pakinggan. Story Outlook. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao? Magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 18, 2025. 8 days na lang po. May Pasko na. Malapit na yan. 6 days na lang Pasko na. At 75 days na lang bago ang 2026. Sa year na naman po, another year, 2026. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, nanonood po sa DCMM Radio Patrol sa Istrenta at DCMM Teleradyo, pwede po kayong sumali po sa ating talakayan ngayon. May maganda po ating mga topic po ngayon. Mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-783-1000 para po kung kayo po ay may komento, kaugnay nga po sa ating mga topic. Especially yung mga nangyayari po sa buong Pilipinas. Halimbawa, yung kapapatas lang po, kakapatang patas po nag-lapse ito. Itong kaugnay ng pre-funeral ng DSWD, yung pre-funeral service patas na. Pakita po natin yung DSWD mamaya, kaugnay nga po kung ano ba yung inaasahan ng publiko dito, sino yung mga kwalipikado at paano ma-avail yung nasabing programa.
or dahil nga kanina yung yung ramin na biglang nasa Tugas ng Sugon, siyempre po yung ating mga kababayan na dito, may naka-alarm na po sa amin ng pag-ibig. Gaano ba ito kalakas? So sabi nga po natin, si Ma'am Dian Loreto, mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Dian, good evening. Panahon, patrol! Alerto sa bagyo. Ma'am Dian, magandang gabi po. Maraming salamat. Si Steve Ras po ito. Ngayong 4:10 PM nga po nag-landfall na sa may Kubat, Sorsogon, itong si Bagyong Ramil at meron na po itong taglay na hangin na abot sa 65 km per hour at pagpugso na abot sa 90 km per hour. Sa ngayon nga po, nag-westward po ito ng mahina at nakikita nga po natin posible nga po mag-landfall pa ito sa mga isla na malapit dito sa may Bicol region o sa may Quezon. Inaasahan natin na habang tinatawid po nito, binabaybay ang Bicol region landmass o malapit po sa mga karagatan dito sa may Bicol, ay posible po pong mag-weekend o umina itong bagyo. Ngunit inaasahan natin dahil hindi naman po ganun kataasan, yung mga pendulitis dito, ay mananaksakan po ito ang kanyang lakas na tropical storm at Tegos sa susunod na 12 hours naman ay mag-west-northwestward po ito. Ay posible naman mag-intensify ito dito po before mag-landfall muli either sa may Polillo Island o dito po sa may Aurora Province. Ngunit hindi natin inaabot yung chance na mag-landfall po itong si Bagyong Ramil bukas ng umaga o hapon dito po sa may Northern Quezon o Southern Isabela. Pero sa ngayon, yung track po natin na nakikita ay pa Aurora naman po. At bukas naman po, buong araw po ay maaari nga pong ito'y tatahakin ito ang Luzon landmass, no? At dahil nga po matataas yung mga season dito or yung mga kabundukan dito, posible mas humina pa itong si Bagyong Ramil. At bukas nga po ng hapon, inaasahan natin makakalabas nito ng ating Luzon landmass at sa Lunes naman po ng umaga makakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po ay nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa may southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, maging sa may Polillo Island, Camarines Norte, Catanduanes, sa may northern and eastern portion ng Camarines Sur, maging sa eastern portion ng Albay, at pati din po sa may northeastern portion ng Sorsogon at sa northern portion ng Northern Samar. Sila po yung makakaranas ng malalakas na hangin na maabot hanggang 80 km per hour. At dito naman po sa wind signal number 1, nakataas po ito sa may Cagayan at bilang ang Babuyan Island na lalabing bahagi ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Tarlac, eastern portion 2 kilometers po. northern and eastern portion ng Quezon, maging sa may nalalabing bahagi ng Palagay dito 17 minutes po. Traffic. Burias Island, Sicaw Island, nalalabing bahagi ng Northern Samar, northern portion ng Ay, di po kayo taga rin? sa northern portion. Di kayo taga rito? Taga-rin po ako sa... 51 km per hour na mga bugso ng hangin. Kayo po ang taga dito? Hindi po. Sa may eastern seaboard ng southern Luzon, kaya bawal pong magdayan yung ating mga kababayang madaragat. At kahit walang wind warning, in effect, dyan po sa probinsya ninyo, kung may wind signal naman po ay bawal pa rin po. Eh, kung tutusin medyo malapit lang po. Ang ano lang kasi traffic eh. Ang mga hangin at mga pag-alon itong si Bagyong Ramil. At ngayon nga po, dahil wala po tayong wind signal, no, posible pa rin po yung malakas na mga pag-ulan sa may southern periphery nitong ating bagyo at inaasahan nga natin more than 200 millimeters na mga pag-ulan dito sa northern Samar. Samar, maging po sa nalalabing bahagi po ng Visayas, posible po tayo. Tulad yan, babalikan ko sa for traffic pa rin. At dito rin po sa may Akala ko kaya niyo po in-accept yung ng Mindanao, kaya magkatabat po Hindi po, naghahanap buhay kaya kahit saan po kami. Kahit saan around Metro Manila po yan. Pero Wala po pwede kami. i-cancel yan or hindi i-accept. Pwedeng hindi i-accept, kaso nga lang, yung sinasabi nilang pwede, oo pwede. Pero kung tutusin, hindi pwede kasi
maaapektuhan po yung rate namin eh. So ibig sabihin, hindi talaga pwede. Kung talagang uunawain, pinapalabas lang na pwede. Kasi kung pwede, dapat hindi apektado. Eh kaso apektado eh. At kapag na katatlo kami ng pag-cancel or hindi pag-accept, mapopost kami. Ibig sabihin, hindi kami makaka-receive. So, hindi talaga pwede. Hindi talagang unawain. Kaya kung ninanais mo na talagang umuwi na at patayin mo na lang yung at. Ay, hindi ka na makareceive. 29 dahil nga po nag-landfall na sa Gubat, Sorsogon, LGU nga nakatakalan ko na po yung ating LGU, no? O saan po natin si Engineer Raden Imaano, ang head po ng PRM of Sorsogon. Engineer, magandang gabi po, si Francisco. Magandang gabi po. Magandang gabi sa doon nakikinig sa inyong programa. Engineer, opo, yun nga po, nabanggit po ng pagkasa na nag-landfall na po sa Sorsogon. Kamusta po ang isinasagawang preparasyon ng Sorsogon po ngayon? Ganito po, actually, medyo nahirapan kami doon sa lumabas na breaking news na nag-landfall sa Gubat at hindi namin naramdaman yung hangin at ulan. Ang kanina po na mga before 4 o'clock, dito po, abang minomonitor namin dito sa may part ng Pinubulusan, Matnog, and Santa Magdalena, ang nakaratas na yung medyo lumakas yung pag-aaral namin at saka may pag-ulan na more than or less than an hour yung lagat niya, madali lang. And later on, abang sinabas natin yung at Rapid, may lumabas na nag-landfall sa Gubat City. Now, our monitoring, ito po siya sa may part na even coordinate nasa coastal siya ng Pacifico o tapat siya ng Gubat. So, totally, hindi sa mas o landmass. Ngayon, sunod na namin sa pagpagkiran yung ngayon, track ni Rafi. So, for behalf of Gubat, na sinasabing nag-landfall, hindi naman po sila naapektuhan at ngayon po. Opo, pero as we speak, Engineer, kamusta po yung panahon po dyan? Maganda na po, kasi yun lang ang naranasan namin na actually maganda siya hanggang mga 3 o'clock. Nakaranas lang mga less than an hour yung pag-talk sa Magdalena ay Bulusan. But all the epekto na nakuha namin sa or sa Sorsogon po is ngayong araw. Baga wala naman pong naitalang pagbaha yan po sa ilang barangay o bahagi ng Sorsogon. Yes po, wala po. Direct po sa mababa yung receive natin kasi we have the automated administration, pinamonitor natin yun. Kaya wala pong naitala na mataas na pagulan. Opo, and then kamusta yung mga residents po natin dyan? Kumbaga nagpatipad pa tayo ng preemptive evacuation sa kalimang pong lupakas. Yung minomonitor natin at actually depende sa atin natin, but we have a long monitoring dito kay Rafi. So nakita namin based on our assessment, so naging vigilant lang yung mga kaya ito yung naging result. We don't have any kasi hindi na pa kami but naka-monitor lang kami and mataas yung tawag natin na alert and preparedness natin. But wala po tayong naitala ngayon sa evacuation. Pero sa part po ng PCR mo, kamusta po yung pag-i-ugnayan po natin sa LGU? Ano po yung mga inilatag natin para po for preparation? Actually, kami nag-dual alert kami kami elevate to red alert kasi because of the threat ni Bulusan Volcano. So, nag-take namin yung alertness saka yung preparation namin. Including all, pati yung katawag natin ng mga relief yung sa PWD. So, nag-standby yung response cluster natin. Nag-remind na lang kita kung meron tayong mga threat tulad dito ngayon ni Ramin. Kaya, ibig sabihin, naka-standby yung preparation natin or yung alertness. Kaya, anytime, ready po sa traffic control. And then yung mga, syempre, engineer, kailangan po yung mga ship crews. So, muna na ba yung mga pangunahing kinakailangan sa mga flag center? Handa rin po. Kompleto po. Actually, may pahabol pa nga si aming Governor Horn, Governor Buboy, na because of the end of the year,
pa natin na natapos yan because pag last quarter of the year, yan dumarating si Bagyo at mga other non-present disturbances. This is our part ng southern part. Yun ang mga pinag-ahanda natin. Early, ito sa tawag natin sa pagpasok ng gabihan, pasok na taon. Opo, basta malinaw din engineer, nag-landfall pero kumaga walang naramdaman yung probinsya ng Sorsogon, ano po? Yes, sir. Hindi naramdaman. Tingnan namin yung coordinate. Hindi naman actually ko. So, kaya kami dito, okay lang naman. There's nothing wrong with that. But, ibig lang sabihin na nakamunod na kami at dito yung preparation namin at alam namin kung saan. Kaya, alam niyo na gagawin namin. Ano yun, first time ba yun na parang nag-landfall pero parang mahina daw? Yung sinabi ng Pag-asa kanina, na-house po, medyo mahina naman talaga itong bagyo. Pero this is the first time na parang nag-landfall and then prepared yung Sorsogon sa 15 epekto. Pero wala naman po. Hindi, baguhin ko lang. Gusto ko lang, basta naman yung preparation namin. Hindi ko sabihin, pinag mo yung coordinate nila at the same time kung sasabihin natin na nag-landfall, di ba? Nag-effect doon. Naramdaman nila. So, yun na pinagtaka namin. Why, yung speculation na nag-landfall, hindi may epekto. So, hindi naman namin sinaasahan o hindi namin hinahanap yung epekto. But, naka lang kami kasi when pinag-plot namin yung coordinates na binigay more on the coastal water, tapat lang nagbubat. So, ibig sabihin, my point is, hindi yun landfall kasi hindi naman sa landfall, sa baba. Pero, okay lang sa amin, there's nothing wrong. Pero engineer, siguro pahuling mensahe nyo lang po sa mga kababayan po dito sa Sorsogon na di ba, handa po talaga lagi yung PDR mo po ng Sorsogon. So, ito. Yes po, lahat ng mga drill officer and lahat ng pangunguna ng ating mga local chief executive, especially the governor ng Sorsogon, ay laging nakahanda si Province of Sorsogon. Gusto lang namin na ipaabot sa lahat ng constituency na lahat ng mga dapat gawin para mas lalong natin ang taligtasan at sabing ng bawat isa. Alright, engineer, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong oras. Ingat po. Salamat din. Ako po si Engineer Radin Dimano, ang head po ng PDRMO sa Sorsogon. Namala ko, malakas yung epekto ng pagsimula na business sa Sorsogon pag ako naman umuwi ako ng Samar, pagka halimbawa madaan ako ng Matlog Port, tapos putang Allen. Minsan baha dun sa Matlog, kaya nahihirapan na tumawid yung ating mga kababayan mapunta po sa parte po ng probinsya po ng Samar kasi dadaan po sa Matlog Port papunta sa Allen Port. Sa oras natin 6:37 ng gabi, good evening na po sa mga nakikinig. At syempre nanonood po sa DZMM Radio Patrol sa 30 na makikita po kami sa 6:30 kHz sa AM band po sa inyong mga telebisyon. Nationwide po yan sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Philippine Channel at I1 EFT app. At syempre po, bukod po sa nabanggit ko kanina, napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya po, kapamilya, i-like na po at mag-subscribe na rin po sa aming DZMM Radio Patrol sa Israel sa Facebook, TikTok, X at Instagram na pala kami. Instagram, good evening po. Sana po maayos po inyong kalagayan po ngayong Sabado ng gabi habang naghahaponan. Siyempre, of course, sila Jessica Mateo Julagon. Good evening. Maupay gagampi din sa Barangay Sorsogon, Santa Margarita, Samar. At siyempre po sa buong Julagon family na nanonood po ngayon. Thank you ha. 6:13 po ng gabi. Mabilis lang po, kasama niyo pa rin po si Steve Raz. Magbabalik po ang Story Outlook. Issue, balita at kalakayan ng ating pakinggan. Story Outlook. Basta AM DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang paghinga, tunawang plema. Basta nagundi, Plemex. Bingo Fun and International Series Philippines. 5 days to go before this is off. International Series Philippines is brought to you by Bingo Fun. Bingo Tataya, plus the Manado. Get ready. Some of the biggest names in the world of golf are set to round course match. International Series Philippines. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.